So, eto na nga po mga sangka, itong si Mayor Magalong ay hindi na po nakatiis at mayroon daw pong pasabog. So, kumanta ngayong araw mga sangkay itong si Mayor Magalong. At alam po natin mga sangkay na siya po ay nag-resign mula po sa ICI. Ngayon, ano nga ba ang nangyari? Ano ba ang mayroon mga sangkay sa kanyang paglantad? Pag-usapan at alamin po natin yan ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.56 million subscribers. At ngayon, road to 2 million. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo mga sangkay. Eto, nagsalita po itong si Mayor Magalong tungkol po dito sa pag-alis siya sa ICI, sa kanyang pag-resign. At ito, pakinggan po natin mga sangkay. Apologies to Tiwala and Bayani Chain. So Mayor Benji, bago niyo po ikwento yung initiatives niyo po sa Baguio, dahil alam ko po, nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito, yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo, ano po yung mga nais niyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials at yung mga corrupt din ng mga contractors. Ito, legit po yan mga sangkay. I'm sorry alam ko may mga iba against kay Mayor Magalong. Pero ako kasi mga sangkay, kinukuha po natin yung panig ng kabila. No? At hindi po tayo yung tipong katulad ng iba mga sangkay na talagang namang nakikipagbardagulan sa kung hindi nila gusto. Ako mga sangkay kasi, anti-corrupt po talaga ako. So, kung ano man ang ilalabas dito na kung anumang impormasyon, basta nakikita po nating tama ang kanyang sinasabi, then, titingnan po natin mga sangkay. At eto, legit po yan. Yung sindikato sa loob ng gobyerno ng mga corrupt politicians, ang lala po talaga. From DPWH going to congressmen, senators, at marami pa pong mga opisyal sa ating gobyerno ay malala. Buti nga nilantad ito ni PBBM. Kung hindi nilantad ito ni PBBM, how long na magsasuffer pa ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino mga sangkay? Lahat sila corrupt yan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Grabe. Sa laki ng perang involved. Okay. Para na po siyang livelihood program daw. Sa laki ng perang involved. Just imagine mga sangkay. Ganyan po pinagtripan ng ating bansa ng mga lokong opisyal. Grabe itong ginawa nila sa ating bansa, mga kababayan. There should be 5 major players. No? Yung funder, which usually yung mga lawmakers. Funder, mga lawmakers. Siyempre, alam niyo na, senador at mga congressman. The DPWH. DPWH. Ito yung bumubuo sa sindikato, mga sangkay. Yung mga contractors. Mga contractors. So, 3. Local government. At Local government. Yung community. Pero inis out yung dalawa. Last 2. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Yun, ito na. Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Itong blockchain, mga sangkay, napakaganda po niyan. No? Kasi ito po yung, itong blockchain ay talagang super duper transparent
lahat ng perang lalabas, papasok sa gobyerno, kahit piso, makikita po doon mga sangkay. Kaya natuwa ko kasi mukhang ilalagay na po ito sa sistema ng pamahalaan ni PBBM ngayon sa DPWH. And I hope, hindi lamang DPWH, kundi buong gobyerno na. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter pa, sirain pa kami. So, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me. And it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami through our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers. Meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in Grabe, thousands no? of cases. Ganyang kalala. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. Grabe. O kaya undocumented na mga projects, umabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So, what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito, lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakaka-insulto isipin. Nakaka-insulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Labas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time, being a member of the ICI. Ito yung press con mga sangkay ng palasyo nakaraan lamang kung papaano sinabi na iimbestigahan siya. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. But I believe I struck a nerve or several nerves na they panic. Kaya ganun na yung nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. Legit yun, mga sangkay, yung transparency. Talagang wala. Kaya nga po, itong blockchain, mga sangkay, na isinusulong ngayon, sana nga po i-adapt po yan ng buong gobyerno. Hindi lamang po Baguio, hindi lamang kung anong lugar, mga sangkay, kundi buong gobyerno na po ng Pilipinas. Yan po ay kailangan talaga para po maging transparent po ang lahat, mga sangkay. Transparency whatsoever.
Nakita namin yan ni Secretary Vince. Mhm. Tinago lahat. No? And they are Kita just nyo? so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Mhm. Nakakainsulto pa. Ito nga, lately nga, na sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God. Grabe. Nakita ko yun, mga sangkay. Yung pag-resign daw po ni Zaldico ay hindi daw po pag-aabandona, kundi isang sakripisyo. Walang hiya, mga sangkay, di ba? Ganyang kapulpul ang maraming mga kongresista ngayon. Ito, magiging honest na po tayo, mga sangkay, kasi nakakalungkot ito. Actually, kalaban po ni BBM dito, sarili niyang gobyerno eh. Kaya ipagdasal po natin ang ating Pangulo. Kasi hindi po ito biro. Pwede po si BBM ituro ng mga kongresistang ito na malaking isda na involved. Kaya nga po, wala pong presidente na naglalakas loob dyan. Kasi nga po, alam nila na pwedeng ikasira ng kanilang pangalan kung kakalabanin nila yung sarili nilang gobyerno. Kasi pwede silang ilaglag ng mga senador. Pwede silang ilaglag ng mga kongresista. Kasi nga po sila. Magkakaparehas po yung balat ng mga yan. Di ba, mga sangkay? Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. Grabe. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso? Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid? Di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. Okay. So yun po, mga sangkay, yung pasabog ni Mayor Magalong. No, I hope na ewan ko lang kung kakayanin pa ng mga pagmumukha ng mga yun, mga sangkay, kakapal nun eh. Grabe, no? I hope na maging aware ang lahat po ng mga Pilipino sa nangyayari ngayon. And we have to give the credit, mga sangkay, kay PBBM. Kasi siya po ang dahilan kung bakit ito nalantad ngayon. Siya po talagang dahilan. Walang iba dyan. Kung tutuusin, pwede niya pong itago yan kung loko-loko lang siya. Kagaya ng ginawa po noon nila Tatay Digong na hindi na po nagpa-imbestiga, wala na pong malalimang investigasyon. So, now guys, masyado pong malala itong sitwasyon. Nakita daw po nila Mayor Magalong at na Secretary Vince Dizon kung gaano kalala ang sitwasyon. At dahil dyan, we have to pray for our president. We have to pray for our leaders. ICI, ipanalangin po natin. Pwedeng ipatumbay ang mga yan eh. Grabe, mga sangkay. So, malala po talaga itong nangyayari ngayon. So, pray for our nation. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.